Nasa gitna na naman ng kontrobersiya si Claudine Barreto. Ito na naman po mga kachika ay tungkol sa kanilang pamilya, sa kanyang mga kapatid. Nagpasulat siya sa kanyang abogado, sa kapatid niya. At ang sabi nga tigilan na ang mga libelous statements na ipinupukol kay Claudine. Tama na ang mga pananakot, ang harassment. Yun ang sinabi ng kanyang abogado. Dahil kapag hindi pa tumigil ito, wala na kami ibang pamimilian kundi ang dalhin ito sa husgado. Ang sabi nga niya wala akong utang sa inyo. Ayun. Diba? Pero kayo, may utang kayo sa akin. Nagsimula po kasi ito dun sa isa nating episode na patanong naman ang ating sinabi, diba? Ang akala ni Marjorie ay si Claudine Barreto ang nagkwento sa akin. Isang source po ang kanyang tinawagan. Pangalanan ko na si Tita Dolor Guevara. Sinabi niya na, bakit ko daw nasabi yon? Sino daw ang source ko? At sinabi ni Marjorie kay Tita Dolor na, anong alam niya tungkol doon? Parang ganon, si Claudine daw. Gusto ba niya na ako magkwento tungkol naman sa ginawa niya kay Raymart? Nakita si RC Munoz sa lounge area ng Etihad. At meron siyang kasama. Eto na. Pati loob ng eroplano, nasundan sila. Seat number nila, meron seat number. Kaya lang hindi naka-business class. At nalaman po namin sa isang source at maraming sources na ito pong kasama ni RC Munoz dito sa Etihad flight na ito patungong Europe ay si Vice Mayor Sammy Boy Parilla II. Vice Mayor ng Bantay, Ilocos Sur. Pamilyado. May nagpadala pa nga na retrato kasama ang wife. Kumusta na po kayo ulit mga minamahal naming kachika? Tanggal stress po muna tayo. Tanggal lungkot at melangkolya. Magsasaya po muna tayo sa pamamagitan ng maiinit na issue at kontrobersiya. Tama, Ramal Chika? Tama, yan lamang pong aming pangako. Masayang chikahan. Okay. And of course, ganda naman ang kulay. Anong masasabi mo? Wendell Alvarez aka Barikutot. Ilalantad namin sa inyo ang mga tunay na mga pangyayari. Take 2! Ilalantad namin sa inyo ang mga tunay na pangyayari. At syempre, abangan nyo yan. Dahil bibigyan namin yan ng mainit na opinyon. Ayan. Perfect! Yun na yun. Nasa pool din. Walang mababasag na salamin. Diba? Okay. At totoo naman po yan, mga kachika. Saan pa po ba yan magaganap? Of course, dito po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Ganda-ganda naman ang kulay mo ngayon. Diba? Anong kulay yan? Ha? Show. Uy, hindi Hindi. Basta maganda siya. Parang, ano ba yung tawag nila dyan sa kulay niya? Mustard, ano? Ano ba yung mustard? Saan ba inilalagay yun? Di ba yung tinatanim, di ba yung mustard? Mustasa yun. Saang pagkain inilalagay ang ketchup at saka mustard? Ay, oo nga pala yung kulay dilaw. Kulay ano ba yan? Saan mo inilalagay? Nilalagay sa hotdog, di ba? At saka sa hamburger. Ayun. Okay, iwanan na natin ang hotdog at ang hamburger. Dito na po tayo sa unang paksa na itatawid namin sa inyo. Nasa gitna na naman ng kontrobersiya si Claudine Barreto. Oo. At ang mga litanya niya talagang pupulutan mo talaga na, ay, galit. Ano pagkatapos ng one-on-one interview niya noon kay OG Diaz, sinabi niya, this will be the last time that I'm gonna talk, sabi niya. Pero hindi napigilan. Meron dinaramdam. Meron siyang dinadala ngayon. Ito na naman po, mga kachika, ay tungkol sa kanilang pamilya, sa kanyang mga kapatid. No? Oo, wala nang katapusan. Hanggang ngayon, grabe. Oo nga talagang nakakagulat. Pero matindi ang dinadala ngayon ni Claudine dahil pati yung kapatid niyang lalaki na si Mito ay parang humalo sa gulo. Na-involved na naman. Oo, parang ganon. Ano to
nagpasulat siya sa kanyang abogado, sa kapatid niya. At ang sabi nga tigilan na ang mga libelous statements na ipinupukol kay Claudine. Tama na ang mga pananakot, ang harassment. Yun ang sinabi ng kanyang abogado. Dahil kapag hindi pa tumigil ito, wala na kami ibang pamimilian kundi ang dalhin ito sa husgado. Naku. Yun ang sinabi. At least meron pang ganyan, di ba? Meron pa munang babala na hindi agad-agad. At least nanaig pa rin yung kanilang magkakapatid. Pagkakaroon ng parehong dugo. Correct. At saka siyempre, attorney na nagsumulat, hindi lang ibig sabihin na siya mismo ang nagsalita sa kapatid niya. Siyempre, iba na yung pagka-attorney na talagang sumulat sa'yo. Hindi kasi pag lawyer na, parang pinakausapan siguro ni Claudine na instead na ako ang magsalita sa kapatid ko, ito po ang gusto kong itawid sa kanya. Ganon yun. Kasi hahaba pa yun pag sila-sila lang Kaya talagang may mamamagitan talaga. Ayan. So yun po yun yung sinabi niya kay Mito, stop the libelous comments at saka yung harassment. Ang dami raw kasing nagpapadala ng mensahe sa kanya na may kulay itim pa. Nakakabahala yung mga ganon, di ba? Mapapraning ka talaga pag nakita mo talaga yung mga sunod-sunod ng mensahe. Ano ba to? Tapos sabi nga niya, ako naman mapagmahal akong kapatid, di ba? Hanggat maaari, ayaw na sana niya magsalita tungkol dito. Pero parang ang feeling naman niya kasi ngayon, porque siya ang bunso, masyado naman siyang tinatapak-tapakan na lang, kinakawa-kawawa, di ba? Sa bagay, may karapatan din naman siya kasi alam naman natin na minsan isang panahon naging Claudine Barreto siya. Aba, hanggang ngayon naman, di ba? Kaya lang, masyadong emosyonal yung pagkakabitiw niya nung salitang, ang hirap-hirap pala talaga kapag wala ka na. Sana malaman ng mga kapatid ko, wala akong ibang ginusto, kundi gawing padadaliin ang buhay ninyo para sa inyo. Para hindi kayo mahirapan. Ang sakit lang na kapag wala ka. Pag wala ka na pala, wala na rin yung respeto. Di ba? Para bang ang feeling niya ngayon walang-wala na siya. Oo, doon ka mahahabag sa kanya. Samantalang noon nga namang mga panahon na katanyagan niya. Ay, sobrang at talagang katanyagan. yung dating ng swerte sa kanya ay parang baha na pumapasok sa kanya ang biyaya. Totoo. Napakaayos, di ba? Parang ganon. Kaya ngayon, parang inaano niya yung sarili niya. Parang naaawa tuloy siya sa sarili niya na sana pala, hindi na lang ako naging magarbo sa mga kapatid ko. Hindi, ang sabi nga niya wala akong utang sa inyo. Ayun. Di ba? Oo, yun pero naloka kayo, ako. may utang kayo sa akin. Hanggat maaari, ayoko na sanang manumbat, sabi niya. Wala akong utang na loob sa'yo, inyo. Pero kayo, malaki ang utang nyo sa akin. Huwag sana dumating araw maglabasan tayo ng back checks. Pero sana maintindihan nyo rin na nung panahon naman na ako ang naroon, siguro niya, yung pagbabayad daw ng kuryente, pagpapaaral sa mga pamangkin, yung pinadali ko ang buhay nila. Totoo. Yun. Ganda Ang ganda. Yun. Ngayon, hindi na ako papayag. Kahit sino, hindi ko na papayagan na masyado akong kawawain at masyado akong libakin ng ibig niya. Dumating ako sa point na I am not going to allow anybody to talk to me this way anymore. I'm not going to allow to be disrespected the way I was disrespected. That's why I asked for assist and desist. Totoo. Yun yung mga pahayag niya yun. Talagang nakakaawa si Claudine sa nangyari yung kinahinat niya ng posisyon sa buhay niya. Oo. Pero saan ba ito nag-ugat? Ito ay ating uugatin, Kasi may pinagmulan ito di ba? May pinagmulan to. Isa lamang pong paglilinaw, mga kachika, mga kapatid, mga kababayan. Nagsimula po kasi ito dun sa isa nating episode na patanong naman ang ating sinabi, di ba? Naku, ang gulo-gulo ng version, sabi natin, di ba? Bakit ganon yung tungkol sa pagkakasapa sa tenga ni Marjorie na naging dahilan para siya ay maoperahan dahil nawala ang kanyang eardrum, sabi niya. Ang balita, sabi namin, ang kwento, kaya pala naman yun nangyari ay dahil parang hiniwa, ganon, parang pahiwa, hindi pa saksak ni Marjorie si Dennis. Kaya nabigla, gumante, parang ganon. Ang akala ni Marjorie ay si Claudine Barreto ang nagkwento sa akin. Akala niya si Claudine talaga. Isang source po ang kanyang tinawagan na isang kaibigan ko at kaibigan din niya. Pangalanan ko na si Tita Dolor Guevara. Sinabi niya na, bakit ko daw nasabi yon? Sino daw ang source ko? Ako naman tuwatawa lang. Siyempre, alam niyo naman, maingat ako sa aking source.
course, di ba? Walang betrayal of trust sa akin. At saka iniingatan natin ang ating mga sources. Pinagkatiwalaan na nga tayo, ilalagay pa ba natin sa gitna ng kahihiyan, di ba? At saka ng katraydoran. Yun. Hindi po, akala nila si Claudine ang nagsalita sa akin noon. Ito na po ang liliunawin ko. Sa pagkakataon pong ito, mga kachika, mga kapatid, gusto kong ilabas sa issue si Claudine. Wala siyang kinalaman doon sa tinalakay natin na kwentong kumakalat. Kaya sabi nga natin, ang gulo pala, no? Parang ganon. Lumawak ng lumawak na lang ito. Kung galing kay Claudine ito, detalyado dapat. Diba? Wala po siyang kinalaman sa isyong ito. Kawawa naman siya kung sa kanya natin ibibintang o ibibintang ng ibang tao itong kwentong ito kay Claudine. Wala siyang sinabing ganon. At sinabi ni Marjorie kay Tita Dolor na, and anong alam niya tungkol doon? Parang ganon. Si Claudine daw. Gusto ba niya na ako magkwento tungkol naman sa ginawa niya kay Raymart? Parang ganon. Ganon kabilis yung kanyang ano. Ako naman naisip ko, ano kaya ang sasabihin ni Marjorie? Hindi naman niya nakasama sa bahay si Claudine at si Raymart. Pero si Claudine, nakasama nila ni Dennis sa bahay. Sa Loyal Grand Pilas. Pag pumupunta kami doon, sila ang magkakasama. Ayan yung bahay ni Gretchen na pinatirahan sa kanila na nung mag-away-away, pinaalis sila. Ito po yung sa LGV. Magkakasama doon si Claudine at ang pamilya ni Dennis at ni Marjorie. So, ang tanong ko lang sa sarili ko, ano naman kaya ang masasabi ni Marjorie tungkol kay Raymart at kay Claudine? Hindi naman sila nagkasama-sama, di ba? O pwedeng may mga kwento. Baka yun ang ibig niyang sabihin. Maaari. Baka yung nakarating din sa kanya na mga ano. At saka ang ano ko lang, ba't hindi ako ang tinawagan ni Marjorie? Hindi man niya alam ang aking telepono, pwede niya ipagtanong. Sa dinami-dami naman ng ating mga kwento at opinyon na panig sa kanya. Nakita naman natin kahit nung kasal ni Claudia, di ba? Ang naging talagang binimbang talaga ng publiko at maging tayo ay nakapagsalita laban kay Dennis Padilla. Inaamin ko yun, di ba? Kasi yun ang mga nasa social media din, di ba? At yun ang nakita natin. Bakit hindi na lang ako ang tinawagan niya para sana tanungin ako kung sino yung aking source? Ba't kailangan pang ilipat kay Tita Dolor pagkatapos ang pagbibintangan niya si Claudine? Sa dami ng pagkakataon, magmula pa kay Mayor Echeverry. Alam niya yon na binibigyan katwiran ko siya lagi. Ang aking opinion nakahatay sa kanya. Ni minsan, hindi ako tinawagan ni Marjorie. Hindi ako umaasa ng pasasalamat. Pero sa dami po ng pagkakataon na ang aking opinion ay iniregalo ko sa kanya. Dahil yun din naman ang nararamdaman ko. Hindi sa pilitan nyo na kusa ko yun. Kusa kong ibinigay yun kay Marjorie. Hindi naman niya ako pinasalamatan kahit minsan. Tapos yung bang minsan na nasabi natin dito, krimen na ba yun? Diba? Krimen na ba yun? Parang napakalaking issue na sa alam mo, dito ko tuloy na ihihiwalay si Claudine. Mula't mula pa alam natin yan. Kapag ka nahahaplit ko, kapag si Claudine pinipitik ko, kapag nilalatigo ko ng mga salita, kapag alam kong nasa mali siya, at kapag siya ay aking sinasang-ayunan, kapag tama ang kanyang ginagawa, tumatawag siya. Marunong siyang magpasalamat, marunong siyang magsabi ng kahit kailan na hindi ako maaaring magtampo sa iyo o magalit. Sa dinami-dami ng pagkakataon na pinagtatanggol mo ko, lalo na kapag bagsak na bagsak ako at ang karera ko, nandyan ka. Hindi ako po pwedeng magalit sa iyo. Pinahahalagahan ko yung ginagawa mo sa akin at saka trabaho nyo yan. Di ba ang ganda-ganda napakaganda sa tenga ng trabaho niya. Trabaho nyo yan. Hanay natin ito di ba? Nagre-report tayo, nagtatawid tayo ng mga kwento. Bakit naman, ano naman ang masama doon? At saka sa mga kwentong ito, pwede namang sabihin, i-deny. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Tapos, hindi totoo yung sinabi mo, nanay, hindi totoo sa sinabi ninyo. Di ba pwede yung gano'n? Ganito po. Ito po ang totoo dyan. Pwede namang linawin. Pwede namang bigyan tayo ng mas magandang bersyon. Di ba? Pero hindi naman niya ginagawa hindi nga niya ako tinawagan. Tapos ganito na ang nangyari. Nagkaroon na naman ng away-away magkakapatid na napasama pati ang kuya nila. Siguro doon naglabas ng sama ng loob si
si Marjorie, Oo, di ba? malamang. Kaya si Claudine naman ang binalikan ng kapatid niya. Correct. Ang Diba? nakakaloka lang, di ba, tatlo na lang to eh. Tatlong babae Oo. lang to nagkakagulo. Tapos meron pang isa pang kapatid na hindi na sana Sumali. Pero alam na mo, makasali. Oo. Kung pagpapalaki sa mga anak ang pag-uusapan, nakita ko naman kung paano naman silang pinalaki at sinubaybayan ni Daddy Mike, Sumalangit Nawa, at saka ni Mami Inday. Yan, si Mito, si JJ, si Gia, si Gretchen, si Marjorie, si Claudine. Si Claudine yung pinakabunso. Maayos na maayos. Hindi ko lang alam kung saan nagmumula yung kanilang sigalutan, samantalang iisang sinapupunan naman ang pinagmula nila. Palaging ang tanong lang marami yan eh. Bakit hindi maayos-ayos tong Barreto sisters na to? Oo, magkaiba Sayang. kasi yung Malalim, nila. ano? Oo, masyadong malalim. Saka magkaiba yung ugali ng tatlo. Mm. Kasi 'di ba, as in napupuna ko lang, si Gretchen kasi pag may mga issue, tahimik lang siya. Parang hindi siya masyadong sumasagot sa mga issue. Tapos si Claudine naman, para pagka may issue, parang gusto niya linawin to. Oo, kasi hindi mali yung ganito yung tunay na pangyayari. Tapos si Marjorie parang iba ang ugali niya eh. Hindi niya nga nililinaw, hindi niya rin tinatawagan yung tao na involved doon na nagkwento tungkol sa pangyayari. Magkaiba talaga ugali nilang tatlo. Magkakaiba. Ang hirap din. Naku. Yun yung ang sentimiento lang ni Claudine, porke ba ako ang bunso? Porke ba wala na ako ngayon? Porke ba wala na siyang malaking maitutulong? Yun siguro, di ba? O hindi na yata siya siguro nakakatulong. Oo, maaaring gano'n. Sana maalala man lamang yung mga panahon naman na napakaganda naman ang ginagawa ni Claudine para sa kanila, di ba? Sana naman. At saka yung dialogue niyang, ako ang ano di ba? Oo, ako wala utang, Wala akong utang sa inyo. Kayo Kayo ang may utang sa akin. Yun ang nakakalungkot. Yun talaga po pwede niyang sabihin yun. Dahil nga nung panahon na namamayagpag si Claudine, tumulong siya talaga sa mga kapatid niya. Oo, hindi niya sila pinabayaan. Hindi siya nagdamot. Yun, Oo. hindi siya nagdamot. Di ba sabi niya nga, gusto ko lang sa pamilya natin mapagaang ang buhay natin. Oo, totoo yun. Ang ganda nung salita na yun. Oo, ang ganda. Pero ngayon, wala na akong papayagan na kahit sino na gawin sa akin ito. Yung dinidikdik siya, yung pagbibintangan siya, yung bibigyan siya ng mga libelous statements, yung harassment. Ang sakit nga naman nun. Correct. Para kayo magkakaibang tao pagka ganon, di ba? Oo. Pero alam mo, madali lang sanang magkausap-usap to. Komunikasyon. Umupo lang ito. Oo. Umupo lang silang lahat. Natanggapin lahat nila yung mga pagkukulang nila sa isa't isa. Matatapos to eh. At may basbas naman itong pagsasalita na ito ni Claudine mula kay Gretchen, kay Gia at sa iba pa nilang mga kapatid. Kaya lamang itong kay Marjorie mukhang napakalaki na nung pilas. Masyadong malalim na. Parang ganon. Saka parang mas malayo na ang loob ni Marjorie sa kanila. Oo, kasi ang nangyayari kasi parang iba eh. Katulad kung sino yung magiging kaibigan o magiging kaaway doon kakampi yung isa. Kaya tuloy nagkakaroon ng di ba, hindi maganda. Faction. Oo, Tama. Oo. At ito, nag-ugat din doon sa kasalan na syempre nakapagsalita si Claudine dahil hindi nga siya pinayagan na magdala man lang ng regalo, samantalang mahal na mahal niya ang mga pamangkin niya, lalo na si Julia. Yes. Talagang sinubaybayan niya si Julia, si Claudia, si Leon. Tapos dahil lagi silang magkasama ngayon ni Jean. Ayun, isa pa yun. Ni Jean Wala na Padilla. yung iniikutan talaga nila, parang kampi-kampihan na lang. Ganun na lang. Pero hindi kumakampi si Claudine, kundi may trabaho sila. Ayun. Ni Jean. Yun ang dahilan kung ba't sila nagkakasama. Dapat ganun eh. At saka hindi ba yung sabi niya, ang itinawag niya lang sa'yo dahil may proyekto silang dalawa ni Jen. Yun doon lang umikot ang aming kwentuhan. Doon lang umikot. Yung kasi nga, tinalakay natin. Bakit sila magkasama lagi ni Jean? Ano to, nagkakampi-kampihan kayo? Nilinaw niya, may project lang talaga. Kami ang kinuhang brand ambassadors nun sa Yung sa Bulacan. Yun yung nilinaw niya. Yun ang nilinaw niya. Pero bukod doon, wala na siyang sinabi. Kaya kung maaari lang makikinig sa akin si Marjorie, hindi ang kapatid mo ang nagkwento sa kanyang kuya. Ilabas ninyo si Claudine dito. Nakakaawa naman yung tao kung sa kanya natin isesentro ang isang bagay na talaga namang hindi sa kanya nagmula. Oo, kasi lalaki ang hidwaan nilang magkakapatid. Lagi na lang ganun, lagi na lang na porke babata, di ba? Lagi kasing ganun yung bunso, di ba?
Kahit yung mga magulang pag nag-uutos, di ba? Romel, kunin mo yung banig. Laging kawawa. Wendell, kunin mo. Christy, kunin mo. Yung bunso ang kukuha. Di ba? Laging ganon. Laging yun ang pagod. Oo, di ba? Kaya siguro sa panahon siguro ngayon, hindi naman natin maano si Claudine. Simply parang, yung sa isip ko lang parang naghahanap sa ngayon ng kalinga. Di ba kasi, iniisip niya kasi, di ba, sinasabi niya nga, wala ako utang sa inyo, kayo may utang sa akin. Yung ibig sabihin niya siguro na, dapat kayo naman ang mag-ano sa akin. Oo. Siyempre ito ngayon, nagsasakripisyo ako, dapat hanguin niyo naman ako sa... Sana, dapat Oo, gano'n. dapat Pero ganon. hindi si Claudine nagganon eh. Hindi na Ay, gano'n. hindi, oh. Gagawin niya ang lahat para mapalaki ang kanyang mga anak ng mag-isa. Hindi dahil sa nagpapairal siya ng pride, kundi alam niyang kaya niya. Yun lang nga ano doon. Alam mo kung minsan ang hirap nga naman ng ganun. Kukuha lang ako ng isang linya sa kanta. Yung El Candor Pasa. Ano yun? Di ba? Candor I'd Pasa. rather be a hammer than a nail. I'd rather be a hammer than a nail. Di ba ang sarap naman pamisa-misan? Ikaw naman yung martilyo. Hindi ikaw yung pako na lagi na lang pinupukpok. Ikaw, balagong ka lagi. Basta laro, ikaw yung laging balagong. Kawawa ka namang masyado. Ikaw na lang ang lagi pinupukpok. Paminsan-minsan, ang sarap naman ding maramdaman na tayo yung martilyo, di ba? Tama. Para hindi naman tayo kinakawawa. Correct. Ganun lang yun. At saka sana itong pangyayaring ito, sana, eto na sana eh. Sana pag-usapan na lang nila ito na magpasin, di ba na magpasensyahan. Oo. Uy, ganito. Mag-aaway muna sila syempre sa simula, pero darating din na Magkakapalitan ng masalita. Huhupayin at marirealize mo, ay hindi pala ikaw nagsabi nun kasi may nagsabi sa akin. Ikaw din may nagsabi. Di ba yung ganun yun eh. Parang kumukulong tubig yan. Correct. Pasasaan ba't lalamig yan? Sana ganun. No? Oo. Ganun lang yun. Sana po, matapos na ito, total naman, ito, inilabas ko na si Claudine Barreto sa issue na ito. Sana wag na kayong magalit sa kanya. Hindi po sa kanya nagmula yung kwento. At yung kwento namin, patanong yun. Patanong yun. Yung kwentong kumakalat na yun. Kaya ang sabi namin, parang ang gulo-gulo naman. Oo. Di ba? Hindi po yung period ang tinatapos nun. Quit po yun. Mismo. Ay nako, hari nawang matapos na ito at magkasundo-sundo na ang magkakapatid. Oo, Kantahan mo nga sila at baka sakaling sa kanta mo eh. Magkasundo-sundo sila. Di kakantahan ko na lang sila ng, please forgive me. Ayan ang kailangan. Sige, Brian Adams yan. Don't deny it. I'm ever Brian Adams, please forgive me. Okay. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I'll ever want. I only want. Dito na lang. Please forgive me. I know that what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me. This pain I'm going through. Please forgive me. If I made you, I like I do. Ay, kung may tono. Oo, in fairness. Siguro Siguro parang nirehearse mo yan. Oo, alam mo, nag-rehearse ka na. Baka hindi na matuwa yung mga tao. Brian Adams, kinaya mo. Maraming kumakanta niyan. Talagang nalalaglag ang baga sa taas. Ano yung sabi ko? Oo. Pag yan ang tinutugtog, ano? Parang may sumasagot. Hindi ba? Kasi, Okay. kasi pinatutugtog talaga Ay, yan. di ba? Suki yung Number tutugdes, one mga yan. ganyan. Paano yun? Sige, Yeah, kantahan yeah. mo. Please forgive me. Daba-daba-do. Please forgive. Diyos ko, pag ikaw ang pagsasarado talaga. Don't deny me. Wow, yes. This pain I'm going through. Ginagawa mo. Please. Ba't may mga ganun? Oh, may Pinapagpag sa sahig, di ba? Ano kasunod nun? Wow. Yeah. Ang galing. Alam mo, dancer talaga siya. Tambay. Oo. Tambay. Tambay sa game. Tambay ka game. Okay. Nako, eto na po mga kachika. Iba na ngayon talaga. Sa panahon ng social media, Ay, oo. wala nang ligtas kahit sino. Oo, sa social media ngayon, hindi ka pwede magsalita lagi ng tapos. Tama. Kasi, Naiipon yun, di nabubura. opo, at saka Oo. hindi, may ibabalik sa'yo yun pag nagsalita ka ng tapos, yung sinabi mo, ay, ganito ka, tapos hindi pala, yan yung Mag-deny ka, Oo. may maglalabas. Yun ang na napakahirap patotoo. ngayon.
i-confirm mo, meron pa Meron rin. pa rin. Diba? Mm-mm. Alam nyo po, mga kachika, kaya po kami nagsasalita ng ganito. Dahil nga po, dito sa social media, wala nang ligtas ngayon. Totoo. Akalain nyo po, noong June 12 po, nung nakaraang Huwebes, nakita si RC Munoz sa lounge area ng Etihad. Etihad ang kinuha niya nga aeroplano. Oo, At Etihad. meron siyang kasama. Ayan na. Meron Ay, siyang oo. kasama. Ito po yung mga retrato. Paulit-ulit po naming ipa-flash, iba-iba po ito. Hindi natin masyadong mare-recognize dito yung lalaki na Oo. kasama niya. Kasi medyo may kalayuan. Mm-mm. Yung At saka mga hindi front shots. kasi. Oo. Walang front. Patagilid, Correct. di ba? Yung- Nandoon po yung bag ni RC Munoz. Nandun din po yung headset niya. Nandun din po yung 2 passport. At saka nandoon po yung Lucky Charm, yung teddy Ah. bear. yung nakapalawit dun sa Oo. bag. Yan. Eh, mamaya natin lilinawin yan kasi may kinakitaan din tayo nung Lucky Charm. Ayun. Nung nasa London na sila. Ayan. Ay, hindi. Yun- Tama. nasa Kung London. saan basta Europe. Oo. Europe sila. Eto na. E di, nandun na nga po yung mga yon. Eto na. Pati loob ng eroplano, nasundan sila. Ay, ang galing naman ng kumuha. Ang galing ng source. Oo. Siguro nakilala siguro siya. Oo naman, Yun, sino nakila- naman di makakakilala kay Oo. RC. Nakilala siguro kasi kung malay mo, tagahanga pa rin siya. Kasi Oo. nagtaka sino itong kasama. At mabuti nakilala siya, ha? Eh, pati nga row 8, row Pati 8 das A yung- yung upuan. yung upuan nila. Seat number nila, meron Seat din. number. Kaya lang, hindi naka-business class. Ayun. Ay, Oh. economy lang. Oh. Naku, baka hindi sila ito. Hindi eh. Kasi, ang patunay, yung video. Yun na nga, at saka yun May, na nga. may kinuha si RC doon sa luggage compartment. Oh. Kumuha siya ng unan, Ah, parang ah. unan, 2 unan. Doon medyo nakita na. May pasayat yung kalahati na. May sighting na yung kasama niyang lalaki. Oh. Meron ng sighting, Oo. di ba? Kasi si RC tuwing mag-travel ito, solo niya eh. Mhm. Hindi wala siyang Sa mga pictures niya, di ba? Yung mga Sa mga niya. pictures Oo. niya. Gaya ngayon, nagpo-post siya, nasa Europe siya. Oo. Pero nag-iisa lang siya. Oo. Wala siyang kasama. Eh dito, may kasama siya. Ngayon, eto na, yung nasa Europe na. Oo. May bag siya, di ba? Oo. Maliit na. Mm-mm. Pero ikinumpara ng source, binilugan na eh. Oo. Binilugan yung Lucky Charm. Ah, Kung oo. ano yung nakasabit dun sa bag niyang Na malaki, yun yung nasa maliit niya yun Oo. din. At saka yung ginamit niya na headset, Dahil, oo. yun yung nasa mesa, binilugan din yon. Ay, Oo. tignan mo nga naman tong ano. Walang no? mga galing, ligtas, ano? di ba? At saka talagang inaano talaga, masusi talagang pag-aano. Talagang nagkaswak-swak, ika nga. Nakita talaga. At eto na, syempre, ipagtatanong natin, sino yung kasama ni RC? Siyempre yun unang tanong din ng Oo. lahat. Sino kaya itong lalaking katabi na ito na nung kumuha siya ng una na medyo may sighting na ng kalahati ng mukha. Nung i-zoom, pati yung sa lounge area, yun, may mukha na ang pangalan. Ayun. Di ba? At nalaman po namin sa isang source at maraming sources na ito pong kasama ni RC Munoz dito sa Etihad flight na ito patungong Europe ay si Vice Mayor Sammy Boy Parilla II. Vice Mayor ng Bantay, Ilocos Sur. Naku. Oo. Vice Mayor. Ako, ano to? Dati na itong naliling sa kanya, sabi niya hindi totoo. O tsaka hindi lang ngayon ito, 'di ba? Matagal na tong usapan. Pero wala Oo, siyang inaamin. Walang wala. wala. Pero ngayon, paano yan? May resibo. Yun na. Ibang klase na ngayon, ano? Oo. Nasa lounge area ng Etihad, nasundan hanggang sa loob ng eroplano, pati yung pagbaba, pati yung pagkuha ng unan, at yung pagbaba, pati yung bag. Oo. No? Talagang sinubaybayan talaga nung source talaga. Kung Magaling ano. talaga siya. Oo. Ngayon, ano kaya mangyayari ngayon dyan? Eh ano, maghihintay tayo. Oo, kung aaminin talaga Ayan, ni katulad RC. nga naman itong kwentong ito, pwede naman nilang, alam mo yun, hanggat Oo. di ba? Pwede nga naman nila, niyang idiretso i-deny. Oo. kung sino yung kasama niya na Yes. lalaki dito sa flight na ito. Pwede. Kung pwede rin niyang sabihin na business associate. Ay, di oo ba? naman. Na magkasama Ang sila. tanong lang naman ito kung sino, hindi naman kung ano, di ba? Mm-mm. Kung sino. Pero nalaman nga natin mula sa ating mga sources na si Vice Mayor Sammy Boy Perilla II ay pamilyado. May nagpadala pa nga na retrato kasama ang wife. Ayan. Oo. Ay, ayan na. Ayan na, ilalabas Oo. din natin. Ito pong mga kwento natin, itong kwento namin ngayon, masusundan po dito sa mga resibo. Kapag sinabi po namin na eto sila sa lounge area,
ipapakita. Oo. Ito po, yung nasa ibabaw ng table, yung 2 passport, nandun yung seating arrangement, andun yung bag. Andun, eto po. Puro eto po lang ang masasabi natin. May resibo talaga. Ayan ang yan talagang dulot ng social media. Di ba? Yung isang alam nating kwento nito, sa airport lang, isang magkalapit lang. Oo, isang Nagkasabay, picture pwedeng lang. sabihin Oo, na, nga. yun lang, nagkasabay. Oo. Ito, merong aeroplano. May video pa. Ayan. Kaya iba na ang panahon talaga ngayon. Yung mga nagdi-deny na artista, mag-iingat kasi kayo. Hindi kayo nag-iingat dinideny nyo, pero ayan, may mga resibo. Kaya, hintayin natin kung ano ang mangyayari dito. At diba? kung anong sasabihin ni RC. Yun na lang. Ano kaya ang sasabihin niya dyan? Ay, siyempre magde-deny yun. Sabi mo nga hindi naman nakilala no. Buti nga nagkilala siya ng kumukuha ng... Siguro siyempre papasok ka pa naman, ay, artista to. Ay, sa artist. Di ba? Nakikam siya Oo. na pula, di ba? Ganun naman tayo, di ba? Simple-simple nakaupo tayo pag may dumarating, ay, ang ganda naman ito. Baka Makunan artista to. nga. At saka, kung artista, pag tumaga, ay, oo, artista nga. Tsaka, Puna natin. Ano yun eh. Puna natin, mga ganon. Yun nga lang, meron palang personal na aspeto itong biyaheng ito. Ang kasama pala niya ay yung politiko na matagal nang nababalita, nakarelasyon niya. Yan yun. Siguro antayin natin, mag-post sila na magkasama na talaga, yun na. Ayun na. Wala walang retrato ng vice mayor doon sa mga pinopost niya. Wala talaga. Wala. Okay. Di ba? Yung nakita nga, kalahati lang. Oo. Pero malinaw. Kasi syempre, kung ikaw naman kukuha, tatabihan mo talaga. Kukunan mo talaga, tatabihan mo. Excuse me po, pwede dito. Sandali lang po. Kailangan ko na patotoo na kayo ang kasama ni RC. Patingin niya po. Harap po kayo. Syempre, hindi naman pwedeng gano'n. Oo, natural. Basta ito lamang po yun. May resibo, may itsura ng lalaki talaga. Merong kwento, pamilyado. Paano yan ngayon? Diba? Tingnan natin. Kung hindi deny, palagay ko hindi ko confirm to diba? Nasa kanila naman yan, di ba, na lahat. Para matigil, di paliwanag niya kung ano to. Totoo. Basta, yan yung mga pinadala sa atin, di ba? Wala na tayong magagawa doon. Tingnan na lang natin kung ano magiging reaction dito ng Vice Mayor ng Bantay, Ilocos Sur, at ni RC Muñoz mismo. Yun na lang. Sila lang makapagbigay ng ano niya. Totoo. Baka na mo unang itanong mo, ba't nasa economy lang kayo, wala kayo sa business class? Oo nga, di ba? Bakit sa economy lang? Aba baka trip nila yun. Oo, baka naman itong airplane na ito, baka walang business class, puro Oy, economy. Etihad to! Etihad to. At saka malayo grabe. ang flight, di ba? Europa to. Oo, ilang oras yan. Diba? Oo. Kakaloka. Etihad pa ba? Grabe nga ang mga business class na napapanood ko. At saka basta papuntang Europe, di ba? Oo naman. Long trip yun Yun ano ang kanta na ibibigay mo kay RC at doon sa kasama niyang Vice Mayor? Ay, di kakantahan ko na lang sila ng why, Delilah? Why? Masisimula ba't matatapos sa why? I saw the light in the night that I passed by your window. I saw the Flickering shadow of love on the blind. Was Diyos ko, my mahirap woman. yan, dire-diretso. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was good, Was no good for me, but I so lost. Dire-diretso kasi. Dire-diretso ito. But I was lost like a slave that no man could free. Ayun. Hindi na niya kaya to. Yun Hala! Sino ba kasi yan? Sino ba Sino yan? nga ba yan? Sino ba yan? At Sino eto ito? na nga ang ating blind item for today's video. Naku, ang pag-usapan natin ay isa talagang artistang lalaki na Kilala. kilala.
kilala ito, talagang pinapagtasyahan din kasi ito ng lahat. Ay, lalo na ako. Lalo na tayo. Ay, naman sarili, tayo naman. Alam mo, oo, pinapantasya niya ito. Kasi itong si lalaking ito, talagang alam mo, mailap ang proyekto nito. Pero, kung saan-saan mo siya nakikitang lupalop ng mundo. Kung nasaan. Travel ng travel. Travel ng travel. Kaya maluloko kami sa mga post. Ay, taray naman, yaman. Kung saan-saan. Pero wala siyang proyekto, Daya. Pero walang kasama. Wala. Pero, nagpaparetrato din kasi yung kasama. Oo. Ito na. Nahuhuli na nga yun. Kasi lahat ng mga kaibigan, ang ganda picture niya. Siya. Tapos lilipat ng social media. Itong background yung niya. background na ito. Oo. Ito rin wala rin pag-anin. Oo. Mabubuo na lang ang mga kwentuhan dahil sa parehong background, pareho din ang pag-release. Sino iniisip? Ito na ngayon. Napansin nyo ba na wala na talaga siyang totaling ginagawa? Nawawala siya. Wala. Oo. Alam niyo marami naghahanap talaga dito, pati mga kababayan natin, mga kabarkada namin. Wala na daw siya. Ano na nangyari? Bakit? Eto na. Nagarahe na daw. Ay, naigarage. Oo. Isa siyang sasakyan. Oo, naigarahe na. Kaya mas mabuti lang daw na doon lang para talagang, ano mo yun, oras-oras, minumunuto kung anong oras puntahan, nandun siya. Kumbaga, sinakripisyo na niya yung karir niya. Total, wala rin naman din, di ba? Sa bagay, kakaunti ang proyekto sa dinami-dami ng artista. Oo. Diba? Bakit ka pa makikipagsabay? Makikipag-agawan. Eto na lang, ibibigay naman sa'yo lahat ang gusto mo. Ay. Kaya ka nga So, yung negosyante, binigyan din siya ng negosyo. Ay, naku na maraming na siyang negosyo ngayon na pinagkakaabay at pinagkakakitaan. Ano to? Mga, Yung madaling water. pagkikitaan. Oo, may mga, alam yung mga everyday use sa mga Pilipino na kailangan natin, tubig. Yan. Siguro, may bigasan na siguro din ito. O baka mga damit. Yan, mga apparels. Tama yun? At saka, paglalaba. Para hindi na kayo mahirapan pati magtiklop. Alam mo, ang galing-galing nung ng mga binigay sa kanya, talaga mga pang-araw-araw na mga basic needs ng mga tao. Kaya nakita mo, na hindi mo na siya mapagkakita at wala na siyang mga extracurricular activities. Ginarahin na nga eh. Yes, bawal na. Magbigay ka ng clue. Ako, basta isa lang masasabi ko. Gwapo, makinis. Ako, ang iano ko sa kanya dito, eto yung may picture na pinagkaguluhan. Nakita mo yung pictorial yung sexy, yung naka-jacket siya na walang pambaba. Walang pambaba, pero nakatakip yung kalahati. Jacket lang. Oo, ang daming nag-likes doon. Grabe. Di ba pinapantasya mo siya? Oo naman. Pinag-iipunan mo siya, di ba? Naku, pero sinasabi ni Romel na may nanalo na, ano pang mga... Uwi na talaga. Uwi na, may nanalo na. At saka kung ikaw din naman, ano pa gagawin mo? Congratulations na lang sasabihin mo. Sige, magbigay ka na ng clue. Sino ba itong gwapong makinis na aktor na ito? Actor ito pangalan niya, marami kasi may pangalan na ganito na artista. Magkakaiba lang ang spelling. At saka magkakaiba lang ang bigkas. Diba? Pero kung susumahin mo, ganun pa rin. Ay, apelido. Ay, oo nga, no. May katunog siya na malaking Isda. makikita lamang sa dagat. Ay, oo. At saka meron siyang kaapelido, yung babae na may asawa na makikita natin sa 24 oras. Sino? Uy, malayo! Malayo ba? Malayo naman. Malayo ba? Pero kasi parang ganun, no? Sounds like. Hindi, mas maganda yung... Sa dagat. Yung sa Sa dagat. dagat, Na ginagawang mantika. At Ay. kandila. Oh. Ay, oo nga. Balyena! Oo. Ayan talaga. Ikaw talaga pinag-isipan mo kung ano yung, alam mo, pating. Alam mo, orca. Di ba? Killer whale. Oo. Di ba? Basta ganito na, madali na mahulaan kasi ang pangalan niya nasa unahan na litro unang-una na litro. At yung apelido nasa dulo. Nasa dulo. Mabait itong batang to. In fairness, kahit saan mo mabait masalubong siya. yan. Yes! Hindi Mapiyan. nakalilimot sa Correct. kanyang pinanggalingan. Mabait siya.
Yon. At saka kaya kung ano man ang meron siya, deserve niya naman yun. At Ay, saka, oo. walang masyadong ano sa kanya. Totoo. Mabait kasi, di ba? At saka yung mga kalahi namin, hindi siya hindi siya Hindi siya binabastos. Hindi siya Oo. binabastos kasi marunong siyang sumagot, mag-hello, hello po, marunong to. Marespeto. Totoo. At ikinasisiya pa ng iba, yun ang nangyayaring swerte niya ngayon. Totoo. Na? Ako talaga nakakatuwa sa kaysa nga naman, di ba, kukuha ka ng at least yan, tingnan mo. Ay, Maayos oo na maayos. naman. So, wala na. Wala Wala na. na. Uwian na. Uwian na talaga to. May nanalo na. Ay, oo naman. Okay. Ay, nako, congratulations. Ay, nako. Congratulations na lang. Nako naman, balyena na po ang sinabi namin. Ano pa ba? Tapos yung pangalan niya, unang-una sa alpabetikong Koreano. Kahit saan. English, Koreano, Hapon at lahat na. English. Ayun, di ba? Oo. Wala na po sigurong mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabahong basurahan at walang Electric fan. sigurado yan. Nako, wating-wating, Tita Ace, ewan ko. Kayang-kaya nyo na yan. Kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. Gusto ko yung Rainier Castillo interview mo. Ay, naku, maraming salamat, Ang ganda-ganda. nanay. Totoo. Yes. Oo. Puso ang nagsalita. Oo, doon. totoo yan. Okay. Pero bakit maraming bag sa likod? Ay, Yun yung tindahan. Nandun ba siya kay ano? Oo, na siyang COO. Si OO siya ni... Ni Jen Boles. Oh. Oo, yun. Nakahawig naman ni Carla Estrada. Yes. Maganda siya. Oo. Okay. At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit yun lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong napaala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na officially to yung aming TikTok. ano nga ang pangalan ng malaking isda sa dagat? Balyena. Okay. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kachika. Kayo po ang aming inspirasyon. Salamat sa pagsama sa amin. Dito po sa inyong programa, ating programa. At ito ang Showbiz Now. Maraming salamat po. My Delilah. Tanananan. Why, Delilah. Tanananan. Sos me home. Mali na, wala na. Okay na.